Birthday nga ng bunso kong anak kahapon at nasabay pa na Ginag family namin sa church. Kaya naman tara't samahan nyo ako mga ka-Disney. After ko nga magluto dito ng mga pagkain na dadali namin sa simbahan, ay inayusan ko naman tong mga Ginakids ko. Alam nyo naman ang kapangyarihan ng isang Mother Earth, hati-hati ang katawan. Pagkatapos ko nga sa kanila ay inasikaso ko naman ang sarili ko. Abay maya-maya nandyan na daw yung service. Sabi ko nga sa mga bata ay doon na sumakay sa service dahil malayo-layo ang babiyahiin. At hindi rin naman ako batikan sa pagdadrive kaya naman sinecure ko na sila doon sa magaling magdrive. Ang venue kasi namin ay sa Green Breeze Phase 2 Clubhouse. At hindi ko nga alam kung sakop ba yun ng Eastwood or Eastwood na talaga yun. Diyos ko mga day, umattend ako ng family reunion namin sa church. Abay wala pa akong suklay-suklay. Pagdating nga namin dito sa venue ay sakalang ako nakapagsuklay mga ka-Disney. Eto pa nga ang malala mga ka-Disney dahil napansin ko na yung gulong ko sa harapan. Abay ang lambot, nakita ko nga na may warak na naman yung gulong. Nakaraang video ko nga ay yung sa likuran ng motor ko ang naplat. Ngayon naman ay yung sa harap, oo, napakagusto serang motor. Pagdating ko nga dito sa venue ay hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko. Dahil pakiramdam ko nga ay hindi ako bagay sa ganitong lugar. Basta sa mga oras na to yung pakiramdam ko sobrang hiyang-hiya. Sobrang hiyang-hiya dahil sa tagal ko nang hindi nagparamdam kay Lord. Feeling ko talaga punong-puno na ako dito ng kasamaan sa sarili ko. Alam niyo yung pakiramdam na nakagawa ka ng mali tapos itinakwil ka. Alam niyo yun guys, sa haba ng oras na ibinigay sa amin para manalangin. Dalawang word lang talaga yung nababanggit ko dyan hanggang sa matapos. Sorry at thank you lang talaga ang mga nababanggit ko kay Lord. Feeling ko kasi wala akong karapatang mag-request. Wala akong karapatang humiling. Basta nangingibabaw ang sobrang kahihiyan ko talaga sa taas. Yung isang araw lang ang hinihingi sa atin ni Lord para makasama niya tayo. Yung ikapitong araw na yun pero hindi ko pa sa kanya naibibigay yung oras. Sobrang nakakahiya. Kaya pakiramdam ko talaga sa mga oras na to sobrang insecurities ko sa katawan ko. Kaya naman kahit kaarawan ng anak ko kahapon ay sabi ko sa kanila unahin muna natin ang magsimba. Dahil pwede naman nating ihuli yung selebrasyon para sa kaarawan niya. Kaya naman pinaliwanag ko na nga lang sa mga anak ko at for the go naman sila. Dahil baka yung tampo sa amin ni Lord ay tuluyan na talaga niya kaming talikuran. Sa totoo nga lang talaga ay napakadali lang naman ang pinapagawa sa atin ni Lord. Pero karamihan talaga sa atin ay hirap na gawin yun. Narinig nyo na ba yung sentence na sing dami ng buhangin ng mga tao sa dalampasigan pero isang dakot lang ang maliligtas? At sa isang dakot nga na yun ay may malalaglag pa. Sa part naman na ito ay nag-open forum kami, giving to each other high and low moments in our life. At yung sa mga low moments namin ay napansin ko ay puro mga family problem ang problema like me. Which is never naman talagang maiiwasan yan sa pamilya. Pero naniniwala rin naman ako na God is make a way how to solve our problem to each other. Kasi ako guys, kahit makasalanan ako, napatunayan ko na yan sa sarili ko. Yung bang sunod-sunod talaga yung problema mo, hindi pa nga tapos yung isa, meron na namang kasunod. Hindi ko talaga siya kinaya kaya tinawag ko na talaga si Lord. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay ko guys, okay na ang lahat. Naglalakad ako sa kalsada, lutang na lutang ako. Tumawag sa akin nung time niya yun yung kapitbahay ko at sabi niya, Amelia, okay na, ganito ganyan. Kaya naman legit at subok ko na talaga si Lord kung gaano siya kabuti. Hinihiling ko pa lang pero binigay na pala niya. Kaya naman God is good all the time. God is provider and God is the healer. Kaya naman dyan sa mga taong may malalaking problema, nagpapatiwakal yung iba. Bakit nyo naman ginagawa yan? Kahit lugmok na tayo sa kahirapan sa buhay natin, ay wag nyo namang gagawin yung mga ganyan. Palagi nyo lang tatandaan na nandyan palagi si Lord sa tabi natin. Dahil lahat naman ng ginagawa natin dito, lahat yan may kapalit. Mabuti man yung ginagawa mo or masama, may consequences yan. Alam nyo ako, kahit may problema ako, pinipili ko pa rin maging masaya. Rumarampa ako mga ka-Disney. Pumupunta ako sa mga kabundukan kung saan may tahimik na lugar. At kapag naman boring ako minsan, ayun, miss ko ang team waterproof. Aakyatin ko sila. Ganyan tumatakbo yung buhay ko dito. Kasi yung problema, financial man yan or family problem, hayaan na lang natin na dumaan na lang yan. Huwag na natin tambayan para hindi lumala. Tayo na lang yung mag-adjust. Tayo na lang yung umiwas. Kasi ang satanas na yan, gagawa talaga yan ng paraan para gumawa tayo ng kasama. Kasi yan yung mag-uudyok talaga sa atin. Kaya tayo naman, bilang tao lang, hindi naman tayo mga immortal. Minsan isa lang panlaban ko dyan. Pinapanatili ko yung isip ko na kalmado. Yung utak para nakakapag-isip ako ng tama kung anong dapat kong gawin. Dumaan din naman ako sa punto na pumatol ako. Marami talaga akong pinatulan mga ka-Disney. Pero kasi kapag makilala mo na si Lord, kahit kapatul-patul pa yan, hindi mo talaga papatulan. At ito na nga ang point of view. Chares. So for happy nga dito ng mga Ginakids ko kasi nga after namin magsimba, dito ko sila diniretso. Eh alam nyo naman kung gaano kababaw ang kasiyahan ng mga kabataan ngayon. Ipasyal mo lang yan, goods na yan eh. Dati kasi mga ka-Disney tuwing birthday ng mga anak ko, nagluluto talaga ako sa bahay. Pero kasi napansin ko, ako lang din naman mag-isa yung napapagod. Kasi asikaso ka sa pamilya mo, tapos ikaw pa lahat magluluto ng handa. Mag-aarkila ka ng video, okay, sino ba nagse-celebrate? Yung kapitbahay mo lang. Gagastusan mo pa sila ng alak, tapos kapag mga lasing na, magmamaoy pa. Mga feeling nasa sarili nilang mansyon.
Tsaka sino bang napapagod sa mga hugasin? Kayo ba? Ang Disney Princess! Uy, ba't naman nagreklamo? Kaya maigi na to, family bonding na lang tuwing may kaarawan sa mga anak. Sa amin mag-asawa, hindi naman kami naghahanda. Pero yung asawa ko, tuwing birthday ko, nireregaluhan ako niya. Mga kwintas, minsan naman mga sing-sing, puro mga silver o di kaya gold. Kaso nung na-lockdown, nabenta ko lahat ng ginto na yun. Maganda mag-ipon ng mga ginto mga ka-Disney kasi tumatagal ang panahon, tumataas din ang price. Kaya naman mag-ipon kayo ng mga item na alam nyong darating yung panahon na tataas. Tsaka matuto kayong mag-invest sa sarili nyo para pag alam nyong walang-wala na kayo, may madudukot kayo. Uy, nagparinig. Hanggang dito na nga lang din po pala mga ka-Disney yung video natin. Salamat nga po pala sa mga supportive viewers natin dyan. Thank you for watching. Bye! Bye!